Welcome to Kwentong Bidista, ang tambayan ng tunay na kwentong estudyante. Dito, walang filter, walang arte. Kwentuhan lang ng pang-araw-araw buhay bedista. Kaya, simulan na natin to. Ako si DJ Kriggy, your host for today's episode. And for today's episode, pag-uusapan natin ang common na kung saan makaka-relate ang youth natin, no? Ang body image issues. More specifically, the emotional heart check. But before that, I'd like to introduce you all ang ating guest for today's episode. I'm delighted to welcome you all, Miss Daph Vinluan from CMS 1A. Hello everyone, I am Daph. Yan, so Daph, we are here today no para pag-usapan ng emotional heart check. But before that, tatanungin lang kita, ready ka na ba for today or for this week? Are you ready to conquer the week? Siguro wala akong choice kundi maging ready kasi alam naman nating lahat na ready or not, I should show up kung pumasok Monday ngayon. Yes, that's right. So, emotional heart check is something to deal with our emotional and mental capacity, no? It's not just in romance, pero on a Mhm. day-to-day basis, yung mga habits na ginagawa natin, it's very important na magbigay oras tayo sa sarili natin and to check on ourselves din. Kasi syempre, minsan lalo na as a college student, marami tayong ginagawa eh. And that's why we are here today to discuss ano nga ba yung mga factors minsan na nakaka-affect sa isang pamumuhay ng isang college student, especially as a bedan here. No? Tsaka pag-uusapan natin kung the ways to deal with them, di ba? So, simulan natin, no? Yung mga emphasize na kung saan makaka-relate yung mga students, syempre, lalo na pagdating sa academics dyan. So, una is yung minsan kapag nag-aano tayo sa mga friends natin na parang feel natin na overwhelmed tayo, 'di ba? Parang minsan doon na lang sa kanila na lang natin nilalabas lahat, no? Na Mm. parang kapag napupuno na tayo, parang doon na lang natin nilalabas. Tapos syempre, laking impact din talaga pagdating sa emotional uh, check natin or emotional health natin is yung pag-lose ng motivation, 'di ba? So parang minsan parang nawawala na tayo sa lagay. Ano ba yung gagawin ko? Parang nawawala ka na sa routine mo na parang kapag hindi ka ready simulan yung isang bagay kapag parang ako ready, no? So parang nandito tayo ngayon para pag-usapan. Siguro yan, if it all falls down to academics na lang din, yung academic pressure, academic adjustment, lalo na tayo, first year pa lang tayo, we're Yes. still adjusting to our new community. Kasi sobrang iba ng environment sa high school to, Yes. tas biglang mag-shift kayo to college, diba? Sobrang Grabe hirap yung niya. changes, yung drastic changes. Lalo na ngayon, karamihan kasi talaga pag first year, nasa adjustment phase pa tayo eh. Mhm. So parang at first talaga, di natin alam kung ano yung inaasahan natin, yung pressure, yung bigat ng mga, yung loads ba Mhm. ng academics na i-face na. So, diyan din siguro papasok yung mga factors na siyempre kapag nasa college life ka na, diyan din papasok yung mga relationships, 'di ba? So, Mm. the self-awareness is there that it's very important to consider yung mga taong pinapakasamahan mo, mga taong pinapahalagahan mo that also values you as well, no? So, I think it's important that you have to know who to be friends with or sino din yung mga taong gusto mo makasama kasi syempre yan yung magiging kasama mo through ups and downs mo, diba? So that's right. sa college talaga, you really have to pick your friends. You have to pick the right friends talaga. Yes, and besides that, emotional awareness nakaka-prevent to sa atin sa pagiging emotional damage natin, lalo na rin sa others, 'di ba? Kapag yung sinasabi nga sila, kapag hindi ka how can you serve others if you can serve yourself first, 'di ba? Oo. Kumbaga papaano mo matutulungan yung ibang tao kung una sa lahat hindi mo matulungan yung sarili mo, maayos yung sarili mo. So parang dun din talaga papasok na kailangan mong i-check yung sarili mo na parang, paano pa yung ginagawa kong mali? Kumbaga parang minsan kasi iisipin din natin yung mga ibang tao parang they're not busy being productive or may ginagawa. Rather, they're busy figuring out kung ano ba yung Mm. nararamdaman nila, kung bakit Parang sila distractions na yes, lang talaga. They're busy because they're trying to distract themselves for kung ano ba talaga yung kailangan nilang harapin. So they're so scared to be vulnerable kaya sinasabi na lang nila sa sarili nila na hindi, okay ako, kaya ko 'to, magiging busy na lang ako para malagpasan ko yung ganito. Yun nga, yung sinabi mo kanina na how can you serve others if you can't serve yourself? So you can't pour from an empty cup, 'di that's ba? right. That's right. Okay. So, besides that, you know, going from there, ano nga ba yung mga sugat na parang hindi na sinasabi natin madalas pero yung parang nararamdaman natin, no? Mm. Siyempre, first come there is yung rejection. 'Di ba? Siyempre rejection. So, hindi lang romantically,
Pero kumbaga yung mga ano, day-to-day basis, let's say sabihin natin sa college, hindi ka natanggap sa isang organization, Sakit salihan, 'di ba? nun. O di kaya let's say, di ka nakapasok sa dream college mo or di ka Mga nakapag-apply, entrance mga exam entrance 'no, na exams, 'di hindi ba? So, nakapasa. dun kumbaga parang papasok din yung parang tatanungin mo yung sarili mo, parang dun papasok minsan yung parang overthinking. Lalo na sa Oo, gabi, kumbaga mapapa-overthink ka, worthy pa talaga akong pumasok dito? Parang bakit mm. hindi ako natanggap? Am I not worth enough, 'di ba? So Hindi parang ko tingin ba nila hindi ko deserve 'to, parang mm, gano'n 'no. Talaga yung emotion sa puso mo nakaka-create yun ng heavy feeling lalo na 'pag yun nga yung sinabi mo yung main factor is rejection, not just in love but also lalo na sa ating mga college students, rejection in terms of academics, grabe talaga yung epekto nun sa'tin sa puso 'no. yes. Pero it's also a good thing na kailangan din natin isipin na, every rejection is a redirection. Mhm. Kumbaga, maybe di talaga ako para dito. Kumbaga, something or someone's real and maybe in the right time kapag tama na yung panahon tapos susubukan mo ulit, dun talaga papasok na parang boom. So, and besides that, syempre it's very important to don't attach to validation, 'di ba? Oo, grabe Yes. yan. Siyempre besides that, 'di ba, besides sa rejection, siguro another factor na parang mako-continue natin dito is siyempre yung relationship growth. Mm. So, siyempre yung mga failed relationships or yung mga hindi nag-workout na situationships and besides that, siyempre yung mga personal relationships such as Oo. siyempre yung family or yung friends, 'di ba? So, parang dun din papasok yung emotional damage na parang loving someone you can't have or parang loving someone you can't Emotional change, 'di ba? So parang ang laking impact din nun especially like lalo na kung siyempre gano'n kalayo yung pinagsamahan niyo, gaano kalalim, 'di ba? So parang siyempre hindi rin biro na maka-move on agad or parang maka-get over agad lalo na dun sa isang tao na siyempre din talaga ng tunay and malalim yung pinagsamahan niyo, 'di ba? It really creates a heavy feeling sa'tin lalo na 'pag sobrang tagal na nung relationship or pinagsamahan ng tao. Hindi lang 'to sa romantic relationship, this also involves yung friendship, 'di ba? Lalo na 'pag matagal niyo na nakasama and then suddenly on a snap of a finger parang biglang Oof, wala na, na lang, 'di 'di ba? ba? Sobrang hirap mag-move on. Sobrang bigat nung binibigay nun na feeling sa puso natin na parang, "What did I do to deserve this?" Parang ano ba yung maling ginawa ko? Ano ba yung oo, Mapapatanong ka parang talaga, eh. kina-karma na ba ako? Kasi bakit nangyayari sa'kin 'to? Bakit Mm, nawala yung tao na parang gustong-gusto kong makasama ako? mm, Mapapa-overthink ka talaga, eh. It also creates that sense of heaviness sa puso mo na, "Ano ba 'to? Ano bang mm. nangyayari sa'kin?" Yes, lalo na kung parang siyempre alam mo yun parang minsan kasi di niyo maiwasan na let's say with that relationship, pag-uusapan niyo na yung plano niyo sa future, 'di ba? Yun talaga yung ano, eh, so parang Marriage, oo, 'di ba? kumbaga ano yung gusto niyo i-pursue. So, doesn't come easy as always lalo na is, moving on, di gano'n kadali talaga. So siyempre for the emotional yun nga dito sa segment na ito, dapat it's very, very important na harapin mo yung nararamdaman mo. Kasi again, moving on Mm. doesn't always come clear or it's not linear, 'di ba? Parang Oo. sa math. It's not like a one-way Yes, ano oo. process, 'di ba? Kailangan talagang pagdaanan. Kailangan mong harapin Yes, actually. You kailangan mo have to harapin. learn how to be vulnerable, 'di ba? Mm, Hindi puwedeng tinatago mo lang yung parang you can't heal with bottling up your yes, emotions, 'di ba? Hindi mo Kailangan mo puwedeng talaga taguan 'yan or takbuhan 'yan. Kasi oo. siyempre it's you that functions on a day-to-day basis, eh, Mhm, your emotions, your brain. So parang papaano ka mag-function ng gano'n kaayos or yung kung ano yung ginagawa mo kung in the first place hindi ka okey, 'di ba? mm. Tinatago mo yung emotions mo, tinatakbuhan mo. So parang kapag nanggagaling ka or nandiyan ka sa phase na 'yan, ilabas mo lang talaga lahat. So parang mag-open ka sa parents mo, sa friends mo, or kumbaga tinatawag nila ngayon mag-relapse ka, 'di ba? Mag-relapse, So, mag-repost sa oo, TikTok, mag-repost sa TikTok, ayun, isang factor din 'yun. mm. So, Gawain ko talagang yun, eh. ay, okey. So, ayun, 'di ba parang by that way, 'di ba nakakapag-release tayo ng emotions natin, Oo. parang feel natin na parang mas gumagaan. Mm. At somehow nalalabas natin kung ano yung mga dapat natin ilabas. Hindi yung Yes, naiiwan siya sa'tin na parang naiipon siya sa puso natin, eh. Yun talaga yung mm. nagke-create ng That's sobrang right, bigat na feeling that mm. makes our, emotions unhealthy talaga. Yes. And moving on besides sa relationship grief, siyempre may I think mas mabigat pa ang broken friendships, 'di Oo, ba? So grabe. parang to me kasi, the way I see this is yung friendship kasi medyo mas mabigat pa yan ng konti. Ewan ko, like Mm. for me lang sa akin, medyo mas mabigat 'to kasi siyempre yung friendship
niyo. Like before ka pa magka-jowa, siya na yung nakasama mo, eh, 'di ba? Mm. Like through ups and downs mo yung nakasama. So through thick and thin, lalo na kung gaano katagal, like let's say 8 years or yung duration niyo, like Oo. more than that. So parang for someone na parang pagdadaanan yung gano'n na parang bigla na lang mag-e-end or comes to an end yung friendship nila, siyempre hindi rin gano'n kadali, eh, 'di ba? Mm. So parang dun papasok na parang, "Bakit ba nangyari 'to?" Mapapatanong ka, 'di ba? Sobrang hirap niyan lalo na talaga 'pag you saw that person in future na. Mm, Kasi meron akong mga friends na nakikita ko na talaga na, kasama ko sila hanggang sa mm. pagtanda ko. You know this phrase saying na, "I hope you'll have fun growing old with me as much as I had fun growing up with you," 'di ba? Ah, Yun talaga yung phrase na lagi kong na-associate with with my friends or sa friendships lang in general. Kasi parang it's really hard for me to bear na losing a friendship that I saw spending my mm. Ng gano'n sobrang bigat. katagal. Sobrang hirap mag-heal sa Mm, friendship breakup friendship talaga. as in Personally, I see friendship breakup harder to get over with rather than yung romantic relationships mm, natin. Mas mahirap talaga yung friendship breakup yes. para. As Ikaw ba, Krieg? agree din naman kasi yun nga parang, friendship breakups are quiet, eh. Hindi mo Mm. masasabi, parang mas maingay pa yung 'pag nag-break kayo ng Oo. ka-situationship mo or parang Mag-aaway pa kayo, relationship, 'di ba? 'di ba? So, doon kasi parang doesn't always come as easy. Kasi ang bigat niyan, eh, and kumbaga parang kailangan din natin isipin na minsan yung pag-breakup ng friendship niyo na yun or ng friend mo is maybe a redirection din. Kumbaga It parang opens a new it path, opens a new gano'n. path. Saka kailangan natin isipin kasi na parang not all people in this world are temporary. Ay, not all people in this world are permanent, 'di ba? Permanent. Parang It's you that you people ano, parang people come and go yes, talaga, 'di yun, ba? oo. Kumbaga it's you and yourself that makakasama mo most of the time, eh, through ups and downs. So parang siguro, it's a redirection for you na parang let's say sabihin natin kapag medyo nagiging close na kayo or parang nagre-rely kayo sa isa't isa. So parang maybe it's a chance or a redirection for you to grow individually Oo. or to grow even more as a individual na parang Individualism, so gano'n. parang maging independent ka sa sarili mo, Oo. 'di ba? So Parang you'll have to learn how to be okay on your and moving on to the next factor siyempre, di rin natin maiiwasan is yung family burdens. So parang parang pinakamabigat sa yes. So it's something na ano kasi personal din, eh, and not everyone can, share or be in the position or authority na parang komportable sila i-share yun lalo na it's something na personal and very relevant or not relevant as I should say I should say I should say rather. So kumbaga parang ano siya, eh, yung mga family kasi is significant others talaga, eh. So kumbaga Mm. parang not everyone is, parang komportable sila na i-share yun. So siyempre yung mga personal experiences na pinagdadaanan nila whether it is academic pressure, so minsan Mm. hindi maiiwasan na parang, yung pinsan mo anak parang medyo Oo, alam mo yung comparison talaga, oo, minsan yung comparison oo, nakaka-create talaga yun ng big big pressure, eh. pressure sa Mm, atin na, "Hala, yung pinsan mo doktor na, ikaw bakit ka pa din ganyan?" Like, oo. Parang ano ba mapapatanong ka, ano ba yung kulang ko, ano ba yun? yung ginawa kong mali? Pero you also have to realize na parang you're not doing anything wrong. You are who Mm. you are. You're being Oo. yourself. So parang kapag nakakarinig ka ng ganyan, kahit kanino actually, Mm. kailangan mo lang isipin na, bakit? Sino ba kayo? 'Di ba? 'Di ba? Ako 'to, this is my Ikaw life. na yan, eh. So You parang can't dictate my life. 'Cause it's mm. mine, Ikaw na really, yan, 'di eh, 'di ba? ba? Ikaw lang yung makakagawa ng mga bagay talaga na Mm. nagpapasaya sa'yo and hindi ka puwedeng ano, eh, like you can't attach yourself. Kumbaga parang di mo kailangan sa yung sarili mo ilagay sa posisyon ng ibang tao or kasi may kanya-kanya kayong direction, eh. Hindi mo kailangan magtago sa shadows nila, 'di ba? Parang you don't have to please other people, 'di Mm. ba? I think you only have to please Yourself. talaga. Mm. Kasi at the end of the day, Yes. 'di ba? Yourself lang talaga. Mm. Kasi di natin maiwasan 'yan siyempre minsan yung emotional expectations din ng mga Mm. family Peer or parents, pressure. yun. So, malaking factor din yun. Pero ayun nga, going on, paano ba natin pangangalagaan yung mga puso natin? Ano ba yung mga puwede nating gawin or yung mga habits na puwede nating gawin? Siyempre, first diyan is the boundaries. Boundaries Grabe. are not a disrespect. Mainly, boundaries are a way for you to value yourself first, prioritize yourself first, and it also goes to show your self-respect din talaga. Mm. Kasi at the end of the day,
saying no is not a bad thing naman, eh. Oo. Saying no to events or gatherings kasi pina-priority mo, let's say, yung academics mo or you have something more important to go to, it's not a bad thing, eh. No Kasi is a valid no, reason, 'di yes, no ba? is a I valid just don't reason. want to is a valid reason. Kasi kumbaga parang kahit kasi nirerespeto mo lang naman yung sarili mo and your time as well. Mm. So parang kumbaga parang diyan din talaga papasok na ano, the way kung papaano mo nirerespeto yung sarili mo also goes to show the way you respect others. Oo. Parang sa boundaries din kasi boundaries comes with yourself. Mm. Parang ito, sobrang hirap nito. Mm. Parang yung self-worth mo kasi, you shouldn't question your self-worth just because others couldn't see it. Yes. 'Di ba? Parang if you see yourself as someone who's very worth it, then that's nice, 'di ba? Pero Mm. if others would say na parang, hala, hindi naman siya worth it para sa parang you shouldn't reflect yourself around what other people Yes. say, 'di ba? Tsaka saying no din protects your peace din talaga, eh. Oo. Kumbaga parang, okey, alam ko na pinapahalagahan ko yung sarili ko, alam ko yung boundaries and what should be and should be set. Boundaries comes along with values, 'di ba? Yes, 'di ba? Yun talaga yung number one and Mm. hindi ka naman selfish kung pinipili mo yung sarili mo in Oo. some situations kasi yun nga pinapahalagahan mo lang din and you know your self-respect comes with the boundaries as well. Tsaka also besides that, yung self-love din. So Oo. self-love is very very important. So kung wala ka pang relationship ngayon, don't worry kasi You maybe have siguro yourself, you have 'di ba? yourself, 'di ba? Hindi mo naman kailangan ng uh, siyempre may mga times din talaga na may mga ano ka, pero at the end of the day, you have yourself, eh. Kumbaga you yourself yung magpapatibay sa sarili mo, yung mga experiences, yung mga situations na pagdadaanan mo, yan yung magpapatibay sa'yo or will further push you into growth din talaga. Parang the most important relationship that you should have is your relationship with yourself. Self. Kasi at the end of the day nga, ilang beses ko na sinabi to, you only have yourself. Yes, so by that way, kasi kapag minsan clear yung intentions mo sa mga tao, lalo na pag clear yung intentions mo sa sarili mo and alam mong wala kang pinagdadaanan, parang ang gaan sa pakiramdam na matutulog ka tapos wala kang iniisip, wala kang pinoproblema kasi you have yourself, eh. Kumbaga parang you're not in the position na parang ino-overthink yung bawat galaw kasi nga may tiwala ka sa sarili mo. You have the trust on I yourself. think this comes along with learning how to be on your own talaga. Kasi alam mo yung pagiging independent, I don't see it as being parang ina-isolate mo yung sarili mo sa Mm. ibang tao. I see being independent as being strong Strong and talaga. resilient. 'Di ba? Yes. Kasi kaya mo yung sarili mo eh. What more kung may kasama ka pa, 'di ba? Yun Yes. talaga yun eh. That's right. So, kumbaga self-love is merely not an aesthetic, but rather it's choosing kung ano yung nakakabuti para sa'yo. And even when it's hard, kumbaga, sarili at sarili pa rin yung pipiliin mo even through those situations. Self. Yes. So, ayun, with that, maraming salamat po sa subaybay sa aming for today's episode, no? So, diyan nagtatapos ang ating kwentuhan. Pero huwag mag-alala, meron pa rin diyang kwentong itatala. So, abangan sa susunod dito sa Kwentong Bedista. Kwentuhan lang, walang basagan ng trip. Thank you and see you next episode.